pwede po ba sa pagkakataon na ito, ibigay din natin yung espesyal na pasasalamat papulit sa Panginoon. Hallelujah!
na espesyal sa iyong paningin. Salamat po, Lord, sa pagpawi mo, Lord, ng aming mga kasalanan sa kapatawaran, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Lord, na patuloy naming nararanasan hanggang sa mga oras na ito. Lord, we are here to worship you, Lord Jesus. Dwell in your presence in the midst of us, O God. We worship you, Lord. Yes, Jesus. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa po awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, buong pangan, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, Sige po, parangalan natin ang Panginoon. Awitin ang Panginoon mula sa ating mga puso. kadakilaan. Yes, Lord, tunay kang dakila. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo.
Thank you, Lord. Thank you, Father God. Tunay na, Ama. Wala kang katulad, Panginoon. Nag-isa ka lamang sa aming buhay. Oh, kay buti-buti mo, Panginoon, sa buhay namin. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Yes, Jesus. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal.
sapagkat maraming beses na, Panginoon, pinatunayan mo sa amin, O God, na ikaw, Panginoon, ay laging naririyan na anumang oras ka namin kailanganin, Panginoon. Wala na kaming dapat ipangamba, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, ikaw ang aming Diyos na buhay. Hindi mo kami pababayaan, Lord. Dahil tunay nga po na mahal mo kami, pinatunayan mo na po ito, Panginoon, nang ibigay mo ang iyong anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo para, Panginoon, sa kapatawaran at kaligtasan ng aming mga kasalanan. Thank you, Lord, for the freedom na hanggang sa mga oras na ito, Panginoon, ay aming nilalasabugan. Ang sarap ng buhay, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po, Lord. Isang mensahe po ang ipinakita sa akin ng Panginoon habang aking pong ginagawa ang kantang ito, habang aking pong nire-rehearsal sa aking bahay. Ito po ay galing sa kanyang salita sa mga gawa, chapter 17, verse 24 to 28. Ang sabi po dito, siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip, siya ang nagbigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Verse 26, mula sa isang tao, inilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa lamang ang kanilang mga panahon at hangganan. Verse 27, ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, ang ating pagkilos at ang ating pagkatao. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa kapahayagang ito, O God. Tunay na, Panginoon, na sa simula't simula pa lamang, Panginoon, ikaw ang may hawak, Lord, ng aming mga buhay. Salamang, Lord, ang nais mo, Panginoon, ang hanapin ka namin. Kaya nga po, Lord, naririto kami, O God, sa mga oras na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, isa kami sa mga tinawag mo upang sa iyo'y tumalima. Salamat po, Lord, sapagkat sa dinami-dami, Panginoon, ng tao sa mundong ito, isa kami naririto ngayon, Panginoon, para makaranas ng pagmamahal mo. Salamat, Lord, sapagkat tinawag mo kami, O God. Salamat, O Lord, sapagkat sa buhay na ito, pinupuri ka namin, O God, at pinasasalamatan. Salamat, Lord, sapagkat sa buhay na ito, aming iaalay sa iyo, Lord, ang aming pagsamba. Salamat, Lord, sa buhay na ito na nais mo, O God, ikaw ay aming papurihan, sambahin at hanapin, O God. Kaya nga po, Lord, sa oras na ito, hindi na namin, Panginoon, nais mamuhay sa sariling aming buhay, Panginoon. Pagkos, Lord, yung buhay namin, Lord, inaalay namin sa iyo. Lord, sinusurrender po namin sa iyo lahat-lahat, Panginoon. Sapagkat ikaw naman po, Lord, yung may gawa ng mga buhay namin, Lord. Ikaw naman po, Lord, yung may hawak ng hininga namin. Ikaw naman po, Lord, ang nakakaalam kung anong makabubuti para sa amin. Kaya nga po, God, hindi yung sariling aming kagustuhan, Lord. Yung kagustuhan mo nawa, Panginoon, ang mangyari sa aming mga buhay. Salamat, Lord, pagkat binigyan mo kami ng pagkakataon, O God, na makilala ka, makasama ka, Panginoon, at maranasan ang kabutihan mo sa buhay namin. Ang sabi mo nga po, Lord, walang hanggan yung pagmamahal mo sa amin. Isang tanong, Panginoon. Isang tanong, Panginoon, yung pinakikita mo sa amin, Lord, sa oras na ito. Sabi mo, Lord, mga anak, ako, gano'n niyo ako kamahal? Gaano nga po ba natin kamahal ang Panginoon? Ang mga buhay na ito, hindi naman po sa atin lang. Ang mga buhay na ito, dapat nilalagap natin sa Panginoon. Dapat hinahanap natin ang Panginoon dahil siya yung gumawa sa atin. Siya lang yung may karapatan sa buhay na ito, sapagkat kung tayo ang gagamit, mapapariwala lang tayo, maliligaw tayo ng landas. Kaya mas makakabuti, ipagkatiwala po natin sa Panginoon yung mga buhay na to. Lord, ayaw naming malayo sa'yo. Naririto kami, Panginoon. Dinggin mo ang pagsamo namin simula sa araw na ito, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, yung nais namin, Lord, na mag-lead ng buhay namin. Kung ano man yung kagustuhan mo, Panginoon, para sa amin, be it, Lord. Sa'yo naman po yung buhay na to, Lord. Sa'yo lang ito, Panginoon. Binabalik po namin sa'yo, Panginoon, ang kapurihan ng kalwalhatian. Salamat sa pagmamahal mo, Lord, sa pag-ibig mo. Sa
Salamat sa kabutihan mo, pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan. Simula sa araw na ito, Lord, tinatanggap ka namin bilang aming Diyos na buhay, dakilat, makapangyarihan sa lahat. Ikaw, Panginoon, ang magmomotivate, Panginoon, ng aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang paglilingkuran namin. Buong puso, buong buhay, at buong kalakasan. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Lord, sa iyong kapurihan at kalwalhatian, O God. Purihin po natin ang Panginoon. We sing you all the glory and praise the Lord. We exalt your name on high, God. Hallelujah, amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Return to God. Paano tayo manumbalik sa Diyos? One way or the other, kailangan nating malaman, kailangan nating mapagtanto na sa ayaw mo sa gusto, kuminsan may mga sandali na tayo napapalayo sa Diyos na pala. At ang iba sadyang lumayo, pero ang iba hindi namamalayan, tayo pala'y lumalayo na. At sa ganitong kadahilanan, paano tayo makapanumbalik sa Kanya? Tumayo tayong lahat at babasahin natin yung Luke chapter 15. Yung scriptures natin o story is from verses 11 to 24. Pero mamili lang tayo ng mga ilang verses para sa ating babasahin ngayon. Okay? And you can read it guys sa screen natin. Join me, okay, habang basahin natin. Request ko, tumayo tayong lahat. Thank you very much. Okay? And let's read together. Ready, go. I'm going back to my father. I'll say to him, Father, I have sinned against God. I have sinned before you. I don't deserve to be called your son. Take me on as a hard hand. He got right up and went home to his father. When he was still a long way off, his father saw him. His heart pounding, he ran out, embraced him, and kissed him. The son started his speech. Father, I have sinned against God. I have sinned before you. I don't deserve to be called your son ever again. But the father was not listening. He was calling on to the servants, Quick! Bring a clean set of clothes and dress him. Put the family ring on his finger and sandals on his feet. Then get a grain feed, heifer, and roast it. We're going to feast. We're going to have a wonderful time. My son is here given up for dead and now alive, given up for lost and now found. And they began to have a wonderful time, or they began to celebrate. Let's pray. Thank you, Lord, for your word today. Indeed, Lord, hindi mo kami iniiwan. Kami lang ang lumalayo sa iyo kadalasan. Salamat na lang, Lord. Iba ikaw kaysa sa amin. Dahil pag kami nanunubalik, tinatanggap mo kami ng walang pasubali, walang panunumbat. Kundi, Lord, buong-buo sa puso mo. At natutuwa ka. Pati ang buong kalangitan nagagalak. Kahit sa isang kaluluwa na nanunumbalik sa iyo. Pagpalain mo po kaming lahat sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige, pwede ka tayong makaupo na. Tinatawag ng iba ito na the parable of the lost son. Okay? Sa tingin ng iba, ito ay kwento ng isang suwail na anak na kinuha yung kanyang mana sa mga magulang kahit buhay pa yung mga magulang at siya ay naglayas at naglayo-layo at nagpakasasa sa buhay. At nung maubos na ang lahat ng kanyang pira, saka siya bumalik. At tapos sa kanyang pagbabalik, sabi niya, nagkasala ako sa langit at nagkasala ako sa inyo. I'm not worthy to be called your son anymore. At kung po pwede lang, gawin niyo na lang akong isang alipin. Ngunit ang kanyang ama, kasi may pusong ama, makita natin yung kanyang reaction na siya ay tinanggap ng buong buo at pagkatapos siya ay in-embrace at pagkatapos hinalikan at tapos binigyan ng bagong damit at binigyan ng bagong sapatos at binigay sa kanya yung kanyang ring o family ring of authority at pagkatapos noon, sabi niya sa kanyang mga alipin, maghanda kayo, let's celebrate because my son was lost but now he is fine. Then my son was dead and now he is alive. At makikita natin sa parable na ito na ito ay hindi lang nakikwento doon sa ugali ng isang suwail na anak. Mostly, itong parable ay nagkikwento kung ano at sino ang ating ama nasa langit.
Although it talks about the story of the two sons, yung isa suwael na umalis, at yung isa hindi nga umalis, pero malayo ang loob sa kanyang ama. Pero it talks more of the very heart of God. Na kung tayo'y nanunumbalik, anong pakiramdam ng Diyos Ama natin? Ano ang kanyang pakikitungo sa atin? Paano niya tayo tatanggapin? At ito ay in-illustrate ni Jesus, kwininto ni Jesus, para ipakita sa atin kung anong klaseng ama mayroon siya. At yung ama niya ay siya ring ama na pinapakilala niya sa atin. Amen. At yan ang titingnan natin ngayon. Paano siya mag-respond sa atin. So, 3 steps kung paano tayo lumayo sa Diyos. Pero may 3 steps paano din tayo manumbalik sa Kanya. Kadalasan ang paglayo natin sa Kanya ay katumbas din ng paglayo natin sa Kanyang pagpapala. Dahil doon sa piling ng Kanyang Ama, nandoon ang kayamanan. Maraming pagkain. Sagana ang lahat. Marami silang katulong. Pero anong ginawa ng anak? Lumayas yung anak. At nung nawala na ang kanyang pira, anong nangyari? Siya ay nakaranas ng hirap at gutom. Ang tanong, ba't kailangan dumanas siya ng hirap? Samantalang sa tahanan ng kanyang ama ay sapat at may kasaganaan. So ganun din sa atin. Ang paglayo sa Diyos, hindi lang paglayo sa Kanya. Ang ibig sabihin nito ay pumapasok ka sa buhay na komplikado, sa buhay na laging kulang, sa buhay na laging hindi sapat. Now, bakit nangyari yung ganon? 3 bagay na pwede mong gawin na kung saan mapalayo ka. Ano yung unang steps? Ang isang steps ay ito, restless attitude. Sabihin natin, restless attitude. One more time. Yung hindi ka mapakali. Yung kadalasan ay hindi ka makaupo ng matagal. Parang kung sa bahay, tatay, gusto ko na magsarili. Gusto ko magkaroon ako ng sariling tahanan ko na walang roles. Ako ang masunod, hindi kayo. Yung hindi ka mapakali. Kung sa church, ayaw ko na dyan sa church na yan. Gusto ko yung gusto ko. Yan. Yung hindi ka mapakali lagi. At alam mo, pag yan ang attitude mo, yan ay isang steps na ikaw unti-unting mapalayo sa Diyos. Hindi mo napansin, hindi mo na namalayan, malayo ka na pala. Kung minsan ito, sa case ng pamilya natin, isang anak natin, nagreklamo lang to sa mga magulang. Nasuli, hindi na siya masaya sa loob ng tahanan. Nasuli, ayaw na niyang pagsabihan. At hindi na mapakali kundi siya lumabas, kundi siya umalis. Mamalayan mo na lang, isang araw, lumayas na siya sa inyong tahanan. Restless attitude. Alam mo, ganun din minsan sa Diyos. Mga tao pang hindi mapakali kahit sa gawain ng Diyos. Hindi mapakali kung saan ang iglesia ng Diyos. Kuminsan hinahanap nila yung wala, pero yung nariyan, hindi nila ma-appreciate. Hindi nila kuminsan makita ang ginagawa ng Diyos. Ang nakikita nila, yung wala pa at hindi pa nangyayari. Minsan nila makita ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Mas nakikita pa nila yung maliliit na kuminsan gawa ng dyablo at minsan katitisuran ng iba at minsan pagkakamali ng iba at hindi natin makita kuminsan ang kadakilaan ng Diyos. Kung ganoon ang paningin mo, ang ibig sabihin ay ikaw ay nag-steps palayo sa tinatawag na God's blessings. Now, bakit kailangan pag-aralan natin to? Hindi mo kasi at hindi ka makapanumbalik ng tama hanggang hindi mo makita na ikaw ay lumalayo. Kaya kailangan mo makita yan. Pangalawang step sa ito, okay? Hindi lang restless attitude, kundi reckless living. Sabihin natin, reckless living. So, yung hindi ka na, yung pawala yung buhay mo, ang ibig sabihin ay, yung pamumuhay mo ngayon ay bahala na. Yung sa paningin mo kuminsan ay, ikaw ay gusto mong mag-relax somewhere. At para sa iyo, ay hindi yung nais mo, ay hindi ang nais ng iba, kundi kung ano ang nais mo, ay siyang sundin mo. So, hindi ka na mapakali, pagkatapos wala pang habas yung pamumuhay mo. Kahit ano na lang ang madatnag, bahala na pastor. Lalo sa atin, kadalasan, pagdating dito sa Japan, at wala yung kapamilya natin, wala yung kamag-anak natin, karamihang Pilipino, ay parang pagusto na lang paano mamuhay. Tama ba? Kaya kung minsan makikita natin, wala namang kakilala dito, wala akong kaklase dito, wala ditong nakakakita sa akin, at kung minsan naisip natin, pag gusto na lang kung anong gagawin natin. Pero ang lahat ng ito ay steps para kung saan tayo'y mapalayo sa Diyos.
Pero alalahanin natin mga kapatid, okay? Na ito ang sinasabi ng Bible. He wasted all his money on wild living. Anong ginawa niya? He ate, he drank, he laughed. In verse 30, the older brother caused him of spending all his money on prostitute until he ran out of money. Okay, listen. Walang pera na hindi nauubos. Lahat ng pera pwedeng maubos. And I would like you to know that riches and power is not permanent. Pwedeng mawala yan. At kung kailangan, gagawin yun ni Lord para magising ka lang. Tama ba? Now, makita natin dito na yung kanyang pamumuhay ay kung ano na lang ang gusto niya. Wild siya. Nag-ikot-ikot din ako sa ibang bansa at marami na akong namimit ng mga Pilipino. Pero sa tingin ko, mukhang mas nag-wild ang Pilipino sa Japan kaysa sa ibang bansa. Kasi ang dami kong ministro yan sa Australia ng mga Pilipino. Sa Amerika, ang dami rin. Kasi ang daming mga churches. Maging dito sa Korea, okay? Nagmi-minister din. At daming mga churches na, okay, na-minister rin ako. Sa 6 beses akong pabalik-balik sa Korea, nakita ko yan yung mga Pilipino, okay? At kuminsan kahit sa Hong Kong, kahit sa China. Pero, iba dito sa Japan. Alam mo bakit? Kasi pag pumunta sila doon sa Amerika, kadalasan yung mga doon sa Amerika, pamilya. Dahil siyempre, immigrant sila, may pamilya. Then pagkatapos, kahit saan ka pumunta, may church. So, may American church, doon na siguro lahat ng lahi ng church sa Amerika. So, Filipino church, dami rin. Pumunta ka sa Australia, kahit saan may church. At pag linggo, halos sarado ang mga company dahil ang tao nag-church. Pumunta ka sa Korea, ganun din, left and right ang churches. Pagpunta dito sa Japan, halos wala ka makita ang church. At ang linggo, ang hindi official holiday para mag-church. Kundi official holiday para mamasyal. Kumain, gumastos, maglakwatsa. Tama ba? Mukhang hindi day of the Lord. Pero sa ibang mga bansa, day of the Lord ng Sunday. At dahil po dito, nakita ko, mukhang nag-wild living. Kung ano na lang ang gusto. At dito mo ma-realize na unti-unti na nawalay sa Diyos. Kaya magugulat ka dito. Minsan may Pilipino kang tanongin, gaano ka nakatagal dito? 20 years, ang ba 25 years, 15 years, nakapag-church ka na hindi pa. Hindi pa. Talaga? Wow. So kasi, ibig sabihin, pag hindi ka nakapag-church sa mga matagal na panahon, kahit anong pang paliwanag mo, Pastor, hindi ako nakakalimot sa Diyos. Pastor, totoo man, fix man, hindi ako nakakalimot sa Diyos. Sige man, lahat ng fix mo dyan, maniwala man ako. Pero alam ng Diyos, na ibig sabihin, kung ikaw malapit sa Diyos, ang church ay kabahagi ng puso mo. Tama ba? Ang pananambahan ay bahagi ng buhay mo. At kunti-unti ang nalaman mo, hindi lang pananambahan, pati ang mga gawin mo, yun pala ay hindi na sa kalooban ng Diyos at kuminsan labag na sa kautusan ng Diyos. So itong nangyari dito sa prodigal son. Sige, lahat ginawa na lang niya. At hanggang nung huli ay siya ay nawalay at nahiwalay sa Diyos. Okay? Sabi ng Bible, pleasure in sin is just for a season. Pansamantala lang to. That means that sin pleasure is only temporary and sometimes only momentary. So, ibig sabihin, yan ang problema ng kasalanan. Bibigay sa'yo ng kagalakan 1 oras. Habang ikaw lasing. Minsan, wala pang 24 oras. Pag ikaw nagising sa umaga, hindi lang hangover, sakit pa ang trabaho mo, absent ka pa, pero hindi maka-absent sa church. Pero nag-absent sa hangover. At pagkatapos ano pa? Sumama ang loob mo, nagtampo ka, absent. Pero sa disciples, hindi maka-absent. Tama ba? Pagdating sa gawain ng Diyos, hindi marunong mag-reason. Pero pag may sama ng loob, marunong maglusot. Tama ba? Wala. Kahit siya akin, kahit siya, lusot. Kaya kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. Siyempre, alam natin yan. At alam na rin ng Diyos. Pero alam mo, kung gusto mo talagang sumunod sa Diyos, walang makakahadlang sa'yo.
Kahit si Satanas pa hindi makahadlang sa'yo. Isa lang ang pwedeng umadlang dyan. Ikaw yun. Ikaw yun. Tama ba? Amen. Ikaw din ang susi. Pag sinabi mong I will, ikaw din ang susi. Iuuno ng Diyos yan. Babakapan ka rin ng Diyos. Amen. Amen. Now, pantatlo na makita natin, okay, ay yung tinatawag na ruined life. Okay? Talagang wasak na pamumuhay. Umalis siyang mayaman. Umalis siyang anak. Okay? Magandang kalagayan sa tahanan. Kumplito ang lahat. Umuwi siya na isang sugatan. Umuwi siya na halos subot-hubad. Umuwi siya na malnares. Umuwi siya na puno ng failures. Umuwi siya na puno ng kahihiyan sa kanyang magulang. Umuwi siya na kung saan kailangan lunukin niya yung kanyang pride. Umuwi siya na gutom na gutom. Pero yun pa rin ang kailangan niyang gawin. And that's good na umuwi siya. Pero yung tatlong ito ay mga steps ito nang ibig sabihin, tayo ay napapalayo sa Diyos. Ibig sabihin, buhay na pawala, pariwara, at kuminsan, bahala na kung ano na lang na pamumuhay. At kuminsan, yung ganitong buhay, ang problema, mapapakamatay rin lang, dadamay pa ng iba. Ikaw nagdadrive ka ng mauso, tatakbo na lang, dadamay pa. Tama ba? Minsan, kahit hindi ka kasama sa kanyang mga sama ng loob, magpapasabog rin lang, pati ikaw dadamayin pa. Sana kung magpasabog, siya na lang mag-isa. Ang problema yung mga suicide bomber, hahanap kung saan pa maraming tao. At doon pa magpapasabog sila. Kung nagsuicide sila naman sana sila, tumabi-tabi na sila. Problema ito, ang problema, kadalasan nito, bakit nila ginagawa? Kasi malayo sa Diyos. Malayo sa Diyos. Now, kung titingnan natin dito, when his money ran out, the friends also disappeared. Nangyari na ba sa inyo yan? Siyempre, pag kayo ay maraming tatong, marami kayong friends. Pag wala na rin, minsan unti-unting nawala. Sino sa inyo mahal na mahal din kayo ng pamilya nyo sa Pinas pag lagi kayo nagpapadala? Tapos wala na kayong padala at umuwi kayo at wala pa kayong pasalubong. Oo. Mukhang hindi nadadalaw sa inyong pagdating. Nakaranas kayo ng ganon? Nasaktan kayo minsan? Oo. Ito nangyari dito. When all his money is gone, then his friends are also gone. Okay? Then he find himself in a mud and in a manure of a pig. Then starving to death. That's the problem with sin. It never truly satisfies. Hindi talaga makasatisfy sa atin yung ganong klaseng buhay. Hindi makasatisfy sa atin. If you get high or one thrill, soon that's not enough. So you want something stronger and more thrilling. Sin never satisfies and it eventually leads to suffering. So, minsan, hindi, pastor, tikim lang naman to. Tapos uli, hindi, pastor, hindi lang to tikim, pero pampatulog lang. Tapos, pastor, hindi lang to pampatulog. Pastor, kasi yan lang, pakisama lang. Tapos uli, hindi na pakisama, nalasing. Ay, pastor, minsan na lang naman to. Pasko lang to at New Year at birthday. Hanggang sa uli, makita mo, hindi lang minsanan. Abay, lagi na lang, may Pasko. Araw-araw. Hanggang sa uli, namalayan mo, ikaw pala'y addict na, alcoholic na, at nung naging alcoholic, hindi na satisfied sa inumin, dadagdagan na ng drugs. At nung drugs sa huli, dadagdagan higher, hanggang sa huli, hindi na makontento sa simple, hanggang magshampoo, hanggang ang dosage sa taas, hanggang sa huli, ay addict ka na. At nung huli, addict ka na, alam mo may sakit ka na, alam mo ang puso mo problema, alam mo, minsan yung tinahin mo, sira na, pero hindi ka na makaalis-alis. You know why? Kasi, ikaw na pala ang alipin nito. Akala mo ikaw may hawak sa alak. Sa huli, alak na may hawak sa iyo. Hindi ka na basta-basta makaalis. Because sin will let you live in a life of sacrifice. At hindi mo yan pwedeng mapipigilan. So, ibig sabihin, ang pamumuhay mo ay hindi na ngayon sa kagustuhan mo. Kundi ibig sabihin nito ay alipin ka na doon sa pamumuhay mo. Yan ang problema sa isang kasalanan. Okay? When you run away from God and live a life of sinful disobedience, you may think you're free, but you are slave to your own sin. Akala mo ikaw ay
ligtas na. Sabi mo, hey, malayo na ako sa Pilipinas! Gusto magawa ko ng gusto ko. Malayo na ako sa kay tatay at nanay! I'm free! Hindi mo alam, hindi ka pala free. Kundi you become slave to sin. Samantala, when we become slave of our Lord Jesus Christ, we become free in the name of the Lord. Hallelujah. Amen? At ang sarap mamuhay ng ganoon, mga kapatid. Hallelujah. Now, kung yun ang mga steps towards sa tinatawag na paglayo sa Diyos, tingnan naman natin ngayon, okay? Ano yung tinatawag, paano yung steps natin tayo manumbalik? Kasi, alalahanin natin, ito, okay? When we allowed restlessness sa buhay natin, at saka yung ating reckless living, i-allow natin sa buhay, ang mangyayari, mapapalayo tayo sa Diyos at sa pagpapala ng Diyos. At kadalasan, ang pamumuhay natin lagi na lang problema. Tama ba? Stress tayo. Hindi tayo makakaalis-alis. At huwag mong sisihin ng Diyos, kasalanan mo yan. Tama ba? Ni huwag mong sisihin si Satanas, nagpaloko ka tama ba? Alam naman natin Tama ba? Okay. So, makikita natin na you end up in a mess. And some of them are still there. Others have come back home to their fathers. Itong magandang balita, okay? You can come back home anytime. You don't have to wait until you reach the pig pen either. Na dumanas po tayo sa ganong karanasan. At anytime you can decide to return to the blessings and fellowship of our Heavenly Father. Mga kapatid, isa lang ang mabasa natin sa Bible. Hindi nagsabi ang Ama na kung kayo ba manumbalik sa akin, tingnan ko, pag-isipan ko kung tatanggapin ko kayo. Isa lang ang kanyang katiyakan. Sa sino mang lumalapit sa kanya, kahit sa anumang paraan, hindi niya ito ipagtatabuyan. Amen. Pwede tayong lumapit sa kanya anytime. You know why? Why? God loves you more than you could ever know. Amen. Amen. Mahal ka ng Diyos. Higit pa sa anumang pagkaunawa at pagkaalam mo. Amen. That's the simple reason that when we come back to Him, nandyan siya sa pagtanggap para sa atin. Amen. Now, paano naman tayo makapanumbalik? Pastor, noon, ganun ang buhay ko, malayo sa Diyos. Pero mga 1 year na rin ako nag-church. Paano pa ako makabalik? Nandyan na nga ako Oo. Baka naman nandyan ka lang, pero malayo yung puso mo. Tulad ko nung bunso na prodigal sa naglayo, nagliwaliw. Pero nagbalik. Pero yung kanyang kuya, hindi nga umalis, pero naman, puro naman reklamo at jealous. Kaya nangyari, pag uwi ng kanyang kapatid, nagreklamo pa sa tatay. Sabi ng tatay, ang lahat naman ay sa'yo, ba't hindi mo ako hinandaan? Ba't hindi ka dito? Mabuti ba yung kapatid ko? Umalis, tapos ganito. Pagkatapos ako nandito lang, walang pagod na tulong sa'yo, hindi mo man ako pinagandaan at pinagkatay ng ganito. And yes, lahat ng mga mapait sa puso niya, at lahat ng mga grievances sa puso niya, at lahat ng jealousy sa puso niya, na to the point that he could not enjoy the presence of the Father. Pwede na minsan, hindi ka lumalayo physically, pero ang puso mo malayo sa Diyos. Naranasan ninyo na kayo sa loob ng church, pero malayo ang puso nyo. Naranasan nyo umatin ng prayer meeting, pero yung spirit mo hindi nagpipray. Naranasan mong umatin ng worship service, pero hindi nag-worship yung puso mo. Naranasan mong kayo nagsasabi, I love you with the love of the Lord, pero walang love yung puso mo. It could be na ikaw sa tahanan ng Diyos, pero malayo yung loob mo sa Kanya. It's time to turn Amen. back to Him. We need to go home. That's where we belong. Amen. Amen. Paano ngayon? Anong gagawin natin? Okay. First steps, okay. Realize. Sabihin natin realize. Sabihin mo sa katabi mo, gumising ka na. Gumising ka na. Amen? Mag-isip-isip naman. Amen? Kung nagpapadala ka pa rin sa bulong ng Diablo, sa bulong ng sama ng loob, sa bulong ng tampo, sa bulong ng jealousy, kahit dyan ka sa loob ng tahanan. Kung nagpapadala ka man sa bukso ng damdamin mo, at sabi, ibigay mo sa akin, lalayas na ako, alis na ako dyan. Sabi nga na, mag-isip-isip ka. Dahil, ibig sabihin, palayo ka sa Kanya. Bumalik ka. Sapagkat walang kasing saya ang tayo'y mauwi sa tahanan ng ating Diyos Ama.
Amen! Hindi yan matutupasan kailanman. At kailanman, walang kapalit yan, mga kapatid. Ang tayo manumbalik sa Diyos Ama. Amen! Before, sabi diyan sa verse 17, okay, He came to His senses. Ibig sabihin, napaisip, na-realize, napagtanto. Nakaranas na ba kayo ng gano'n, napag-isip-isip? Nung una talagang, ibig sabihin 14 pa lang kayo, gusto na ninyo mag-asawa. Tapos nung 15, gusto ninyo kahit ayaw pa. Tapos nung huli, 18, pinilit mo pa. At nung nakasal na, tapos nung nagpagtanto pa, ganito lang pala yung... Gusto mo sanang ibalik, kung problema, hindi na mabalik, nandoon na Kung hindi umaabot ng 30, hindi pa 30, hindi pa nakapag-isip. Ang problema, okay, nung nakapag-isip, it's too late. So, ibig sabihin mga kapatid, okay, kung siguro humingi lang to ng advice, alam mo, at humingi lang ng payo sa kanyang ama, hindi makakaganito. Kaso ang problema, ang taong malayo sa Diyos, hindi yan hihingi ng payo. Ang payo lang na gugustuhin niya, yung payo na sumusuporta sa kanyang maling gawa. Pero yung payo na para sa kanya ay kontra sa kanya o hindi sang-ayon sa kanya, masama para sa kanya. Kahit alam niyang tama pa yun. Kahit kay pastor pa galing yan. Kaya ibig sabihin self-will. So kailangan baguhin. Kung gusto mong manumbalik, kailangan mong gumising mga kapatid. Kailangan tayo mag-isip. Panahon na, oras na, kailangan manumbalik tayo sa Diyos Ama. Hallelujah! Amen? Before you can return to God, you must first realize you are in a mess without Him. That's the point of total desperation. PTD. Napakalagay. Yung point mo na, desperado na ako. Kung wala kang ganung damdamin, hindi ka talaga buong pusong lalapit sa Diyos. Tama ba? Alam mo, si Ninoy, bago siya bumalik sa Pilipinas, nung nasa Amerika siya, pagkatapos siya na makulong doon at bago siya bumalik sa Pilipinas, na bago siya namatay, in-interview siya ng 700 Club. At alam mo, ang sabi niya, alam mo noon, ang simbahan, ang Diyos sa akin, kung sa eleksyon lang na kailangan ko, pagkatapos na ako manalo, wala na talaga at hindi talaga ang Diyos kasama sa mga iniisip ko, ni sa itinerary ko, ni sa schedule ko, ni sa buhay ko. Sabi nga ganon. Pero after all na nangyari to, sabi nga ganon, na-realize niya ito. When human reason ends, faith comes in. The moment you end to yourself, God begins. We call it realization. Kung hindi mo na kaya, doon ka nagsisimulang umasa sa Diyos. Pagkatapos na gawin mo ang lahat at nag-fail ka, masasabi ka, total desperation, Lord, wala na akong magagawa. Take control there, Lord. When human reason ends, faith comes in. And that's the point, masabi ni Lord, yan, that's it. Kaya kung minsan, kailangan kunin ni Lord ang sino man. Maranasan mo ang isang bagay para yung matigas na ulo natin lumambot. Para yung parang bato natin na puso, kailangan pong madiligan yan hanggang lumambot po at magkaroon tayo ng broken hearts hanggang lumapit tayo, Lord, please help me, I need you. And when you raise your hand to Him, sabihin mo na, Lord, I need you. To tell you 101%, God will be there to help you. Hallelujah. Amen? Amen! Hallelujah. He says, I am tired of sin. I am tired of sloth. I am tired of these chains. I want to go home. The only way you can approach God is in humility. Amen? Hindi ka pwedeng maglapit sa Diyos na puno pa rin ng kayabangan. Kailangan mayroon kang pagpakumbaba. Sabi natin, pagpapakumbaba. Amen? Sabi po sa Salmo, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Ang bubog na puso, humble na puso, na lumalapit sa Diyos, hindi kailanman tatanggihan ng Diyos. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So we need to be smart. We need to come to our senses. And we need to run home to our Father. To tell you, walang kasing saya ang umuwi sa Diyos Ama. Amen. Kailangan lang lunukin natin minsan ang ating pride. Kasi may mga tao kung minsan, hindi, nanunumbalik naman ako, pastor eh. Paano? Yung kapatid ko sabi ko sa kanya, kasalanan mo. Sabi niya, hindi, kasalanan mo. Sabi, hindi, kasalanan ko talaga. Sabi niya, hindi, kasalanan mo yan.
Sabi niya, oo nga, kasalanan ko. Sabi niya, hindi, sa akin na lang. Hindi, kasalanan ko. Akin nga eh. Away pa rin sila. Hindi yun ang sorry. Hindi yun. Hindi yun panumbalik. Sige Lord, sisimba ko. Pero ha, basta ha. Tinakot mo pa ang Diyos. Ang Diyos, kung wala ka, Diyos pa rin. Ikaw, kung wala ang Diyos, wala kang kwenta. Tama ba? Ibig sabihin, kailangan may humility. Papakumbaba. Alam mo, nung umuwi ito, nakarealize siya, Lord, patawarin mo ako. Tingnan natin ano mga sinabi niya. Okay? Napakaganda itong sinabi niya. At ito yung tinatawag nating repentance, yung pagsisisi niya. So, umuwi siya dahil nakarealize siya. Tapos yung pag-realize niya, nakapagtanto siya, nakapag-isip-isip siya, ano nangyari? Ito'y tumulak sa kanya upang magpakumbaba siya at magsisi sa kanyang nagawang kasalanan. After he realized the shame of his situation, the next thing the prodigal son said was, I have sinned. Ako'y nagkasala. Minsan, alam nyo ba, mahirap yan ngayon mapakinggan sa tao yung sabihin, ako'y nagkamali. Ako'y nagkasala. Madali sa ating maghambal na, Bisaya na. Madali sa atin magsabi na, okay, ikaw may sala, pero sabihin natin, I'm so sorry. I am wrong. Kuminsan talagang mahirap para sa atin. Pero mga kapatid, that's the only way. If we want to go back to God, we need to accept, we need to realize, we need to see, and we need to confess that we have sinned against God. And when we do that, that's the key to repentance. In verse 18, he admitted his rebellion was a sin against God. Kaya sabi niya, I have sinned against heaven and against you, my Father. Okay? When you confess your sin, you are not notifying God of what you have done. He knows it anyway. Kung sabihin na, Lord, ganito, hindi, nagawa ko lang naman to. Hey, huwag mo na paliwanagan ng Diyos. Alam naman ng Diyos eh. Tama ba? I mean, lumapit ka na lang kung ano ka at sino ka. Di nyo ba alam na hindi na ang Diyos humingi sa atin ng paliwanag? Amen. Kasi all-knowing siya. He knows everything. From head to heart, in and out, from the beginning of time until eternity. He knows everything because He is an all-knowing God. The Alpha and the Omega. From beginning to end. Hindi kailangan paliwanagan mo. Ang kailangan niya, pag-ako mo at sabihin, Lord, I'm so sorry. Nagkasala ako sa iyo. Nagkasala ako sa langit. Nagkasala din ako sa iyo. Amen? This is the roadway. This is the pathway. This is the way to go back to God's blessings. Amen. He admit his rebellion. At ano pa nangyari? Okay? Sabi niya dito, I have sinned against heaven. Ibig sabihin yung statement niyang yon ay nagdi-display ng kanyang remorse and regret over the deeds that he has done. So, grabe yung kanyang pagkalungkot. Yan ang makikita natin na repentance na ginawa. Okay. Now, after he came to his senses, admitted the sin, and he was ready for final step, he said, okay, in verse 18, I will go back. And that's the third, return. Return. Ang manumbalik ka. May mga tao kasi na pagkatapos nakapag-isip-isip, uy, mali nga ang ginawa ko. Sige na lang. Alam ko namang mali ito eh. Nabasa rin lang ako, maligo na ako. Kapag sabi na ako, Pastor, hindi na ako babalik-balik yan eh. Kahit mali, sige na lang. Nasabi ko na eh. Yung kahit mali, baka, tatayuan pa rin. Kahit alam mong baluktot, tatayuan pa rin. Kahit alam mong walang may bibigay na mabuti, tatayuan pa rin. So, nakaranas kayong ganon? Dahil nasabi nyo, at sabi mo mag-resign, kahit wala kang pupuntahan, eh, nasabi ko na eh. Yung, nakawakan mo na lang yung sinabi mo. Alam mo, hindi yan ang ginawa ng taong to. Kahit siya ay umalis, naglayas, tinanggap niyang mali siya. At sa kanyang pagkakamali, taos puso siyang nagpakumbaba at nagsisisi. At bunga ng kanyang pagsisisi, siya ay nanumbalik sa ating Amang nasa langit. Amen! So ang panunumbalik ay napakahalaga. Sabi niya, he said in verse 18, I will go back. Hallelujah! Amen! Walang kasing saya, walang kasing tuwa,
ang tayo'y makapanumbalik sa ating Diyos Ama. That's where you belong. That's where I belong. We belong to our Father in heaven. We belong to His kingdom. We belong to His church. We are not of the world. We are citizens of heaven. Every time we go back to Him, it's not only the Father who are rejoicing, it's the heavenly hosts who are rejoicing with you. Even millions of angels rejoice with you. Hallelujah! At nakikigalak po sa atin ang lahat ng mga anghel. Lahat po, ang buong sangkalangitan ay nakikigalak sa atin sa isang kaluluwa na nanunumbalik sa Kanya. Hallelujah! Napakahalaga po. Two of the most powerful words in the human language are, I will. It was by that act of His will that He decided to demand His inheritance to run away from home. And it was by an act of His will, He decided to get out of pig and then head back home. He did not say, I'm going to send a letter to my dad to come get me. Kundi ibig sabihin, siya ang nagkusa, babalik ako. Nakinig kayo maigi. Sabi ko kanina, walang makakapigil sa inyo kung gusto ninyo. Kahit pag-uusig, walang makakapigil sa inyo. Si Pablo, kahit kahirapan, hindi makakapigil sa atin. Di anumang bagay sa kalangitan, ni sa lupa, sa kalalim ng lupa, nothing shall be able to separate us from the love of God. To our Lord Jesus Christ. Nothing except you only. Kung ayaw mo, kahit ang Diyos, hindi makakapabilis sa iyo. Pero kung gusto mo, walang makakapigil sa iyo. Yung I will na yan, ay napaka-powerful yan. Ikaw ang pwede magsabing, I will, lalayo ako. Ikaw din ang magsabing, I will return. I shall return. At napakahalaga yan, mga kapatid. At yung panunumbalik mong yan, walang makakapigil yan kahit sino. I'm glad this prodigal son went back to his father. That's where we belong. Amen? Ang makapanumbalik tayo sa Diyos, walang kasing saya. Sino makapagsabi ng amen dyan? Amen. Sino sa inyo nakaranas lumayo sa Diyos? Amen. Taas ang kamay. Ano nga pala nyo? Sino sa inyo nakapanumbalik sa Kanya? Taas ang kamay. Masabing amen. Gusto nyo pa bumalik uli? Aba, siguro, pag gawin mo pa yan, wala nang matinong pag-iisip niyan, kundi inayaan mo lang ang sama ng loob mo at puso mo at damdamin mo na siya mangibabaw sa pag-iisip mo. At hindi galing sa Diyos yan. Galing yan sa sarili mo. Galing yan sa laman mo. Kung hayaan mo ng Espiritu ng Diyos manguna, gusto niya laging kapiling tayo ng Diyos Ama. Sapagkat yan ang kanyang layunin para sa atin. Now, nung nagdesisyon siya na magbalik, ano nangyari? Sinabi ba niya, o sige, sulat mo na ako sa messenger. Kung mag-response, babalik ako. Kung hindi, nahiya ako. I-message ko sa Facebook. Medyo magbabanggit lang ako ng konti. Who knows, baka ako. Pero kung hindi ako. Ako pa? Hindi ganun. Kundi ibig sabihin, he decided. He don't know kung anong treatment sa kanya. Hindi niya alam kung tatanggapin pa siya. Kanyang sabi na lang ganito, uuwi ako at sasabihin ko, may speech pa siya, nag-rehearse pa siya. At sabi niya, sasabihin ko, I have sinned against heaven and against you. I'm not worthy to be called your son anymore. Kung pwede lang, hire me as one of your servant. Tama ba? So, makita natin na yung puso niya, handang-handa kung ano man ang pakikitungo sa kanya. He is not sure. Kasi ang kanyang ginawa, grabe. Buhay pa ang kanyang magulang, hiningi ng kanyang yaman. At yun ay isang insulto sa magulang. Dahil ang kayamanan, hinihingi mo yon papatay na. Pag buhay pa sila, you cannot get that inheritance. To demand that inheritance is saying to them, better be dead. Because I want to live. Pero pagkatapos noon, hindi lang yun. Di ba alam binigay sa'yo na buhay ka kung pagkatapos pinalago mo? Pero yung linustay mo sa kalukuhan at kawalang halaga. At tapos isang araw, ikaw gutom, dungis-dungis, at uuwi ka sa iyong ama. Sabi, anong pakiramdam mo? Sa totoo lang mga kapatid, habang nagpipray ako nitong sermon, sabi ko,
Lord, salamat dahil ikaw hindi tulad ko. Dahil kung ikaw ay tulad ko, alam mo, hindi matatahimik tong labi ko. Pag ang anak ko ay gano'n, tapos ang pag-aari namin, kukunin niyang kanyang mana, dalawa lang naman. Ibig sabihin kalahati, no? Tapos linustay sa wala, tapos ang araw babalik. Sabi ko gano'n, talaga makakasalita ko eh. Sasabihin ko siya, ay, bumalik ka pa? Okay, sabihin mo, ay, sana yung yaman? Sana yung kaibigan mo? Sana yung... Di ba? Oo. Siguro tatanggapin ko bilang father. Pwede sabihin, parang... Bigat talaga yun. Kayo kaya makapagsabi kayo. Alam mo, nadadama ko yung father. Alam mo, sabi ni Lord sa akin, okay, that's not what I am. I am your heavenly, loving, compassionate Father. Na pag nanunubalik ang sinuman sa akin, hindi ako ganyan. You know what the Father did? Pagkatapos na bumalik siya, okay? Then his dad came running toward down the road. Nag-aantay, sumisingin. Tumakbo siya. Kahit malayo pa, kahit matanda na, tinakbo niya ito. Then he opened wide his arms of love. Wow. Open arms. Hindi closed door. Open arms. Then what? He hugged and kissed him. Sabi, pagkatapos dungis-dungis to. Alalahanin natin, galing to sa babuyan. Amoy baboy to. Wala pang ligo yan. I mean, hindi yan sumakay ng kotse. Naglakad yan. Disyerto sila. Alalahanin natin, ilang araw yan. Walang ligo. Gunit-gunit ang kanyang mga damit. Feeds at baboy ang kasama niya. But still his father hugged him and kissed him. That's the heart of our Father God. Then what next? He put a robe on his back. That robe represents the robe of righteousness. Kung saan ang kanyang damit punit-punit, pabaho, madumi, sira, pinalitan niya ito ng bagong kasuotan. Na tulad din sa iyo, kapatid, kahit ikaw napakarumi, pag ikaw nagsisi at anong balik sa kanya, papalitan kanya ng puting kasuotan. That is the robe of righteousness. Hallelujah. Na kahit anong itim ng puso mo, papuputiin niya. Amen. Kahit gaano karumi ng buhay mo, lilinisin niya. Amen. He will make us white as snow. And He will remember your sins no more. That's the heart of the Father God. And what next? He put a ring on his finger. The ring represents power and authority. Nung siya'y umalis, he lost that authority. Hindi na siya susundin doon sa tahanan. But when that ring was restored on him, today, he is in power and authority. Amen. All the maids, all the servants are under his command. All the property is under his power and disposal. It was restored. You know, brothers and sisters, when we sin against God, we lose that power and authority. The moment we come to Him and return to Him, that power and authority has been restored to you. We can use the name of Jesus. Hallelujah. And in that name, we can lay hands on the sick. The sick shall recover. We can cast out demons, and the demons will flee in the name of Jesus. Hallelujah. We can ask anything in that name, and the Father will give it to us. Amen. Because you have that power and authority to use that name. We have given that power of attorney to use that name. That ring was restored to him. Meaning to say, hindi siya uuwi doon bilang alipin lang. Uuwi siya that everything has been restored to him. Not just that, a shoes on his feet was also given. The Bible says that shoes is given by God to us so that we will be ready to preach the good news. The moment you come and return to God, God will give you a new shoes. Because how wonderful it is for the feet who brings good news. Hallelujah. Na ngayon, bad news ang dati mo, chika dito, chika doon, chismis dito, away doon. Ngayon, magandang balita nang dadalhin mo hanggang lahat ng kapuso mo, kapamilya mo, nais mong mabalik sila sa Diyos. Kaya kayo na mga inimbita ngayon o mga nakakaang linggo, alalahanin nyo to, in-invite kayo dahil kayo
ay mahal nung nag-imbita sa inyo. Ang natanggap nila, nais nilang ibahagi sa inyo. Kung sa palagay nyo, napilitan lang kayo, ngumiti na lang kayo magpasalamat. Salamat sa kakulitan ninyo, ha. Pero ngayon, ito ay personal ko na. Nais ko nang manumbalik sa Diyos. Dahil kailangan ko ang Diyos. Amen. At kahit pigilan mo na ako, babalik ako dyan sa Tiyukawa Assembly of God Church. Dahil alam ko, ang Diyos, kailangan ko. Amen o ba? Amen. And when you do that, then you are on that steps of going back home to God. Hallelujah. Then he killed the fatted calf and they began to celebrate. Nagsaya sila. Sabi sa Bible, sa isang kaluluwa na nanunumbalik, libo-libong mga anghel sa langit ang nagagalak. Hallelujah. At yan po ang nangyari sa kanila. They celebrate together. Hallelujah. Now, gusto ko lang i-take note to mga kapatid. Okay. Na-mention ko to kanina. Ang problema ngayon ay hindi na sa bunso. Dahil tinanggap na siya ng ama. Hindi ko minsan problema kung gaano ka karumi, gaano ang pinagdaanan mo, ano man ang nakalipas mo. To tell you mga kapatid, ang mahalaga ngayon kung ano at sino ka. Ngayon, kung nasa kay Lord ka na, ang problema ko minsan, yung nandyan mismo sa Kanya na hindi lumalayo, hindi naman naglayas, hindi naman nawawala, pero nagwawala. Ito ang nangyari dito sa isang kapatid na older brother. Nagalit siya sa ama. Sabi ng ama, everything that I have is yours. Pero hindi mo ako hinandaan, hindi mo man lang kinilala aking pagpapagod. Ako nagsasaka, ganito, hanggang gabi, ang araw-araw. Ang kapatid ko na naglustay, tapos pinagandaan mo. Ako hindi mo lang panagandaan. Anak, hindi ka naman nagsabi. Everything I have is yours. Hindi ka man lang humingi. Pwede ka humanda. Everything I have is yours. I like that. Everything that the Father has is ours. Kung ikaw nagtitiis, hindi kasalanan ng ama yun, kasalanan mo yun. At alam mo, ang problema nitong yung older son, nilalayo niya, pilit lagi yung kanyang puso. Kaya ano nangyari? Malayo pa rin siya. Yung kanyang kapatid na ang layo nung huli, patang lapit-lapit na. Kasi umamin at nagpakumbaba. Pero itong nandyan lang, pero bakit ang layo pa rin? Kasi hindi nagpapakumbaba at hindi lumalapit sa Diyos. Mahalaga po to. Kasi kahit saan at sino man sa atin, basta tayo nanunumbalik, nandyan talaga ang Diyos na handang tumanggap sa atin. Amen? Hindi niya at wala siyang ipagtatabuyan kahit sino man para sa atin. Hallelujah. Let's read this together. That's how God will respond to you today. If you come home to Him, He's inviting you to return to Him. That's really the theme of the entire Bible. God is saying to a lost and sinful humanity, I love you and I want you to return home. Because there's no place like home. Amen? Okay. Sabi po sa Joel 2, rend your heart, not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate. Amen. So, sabi ni Dorothy, okay, there's no place like home, there's no place like home. Totoo po yan. Wala na pong katulad. At alalahanin natin, hindi po tayo taga rito. Our home will be there someday. Amen. We are just a stranger into this world. We are just temporary. We are just passers-by into the world. Sabi ni Job, I brought nothing in this world and I bring nothing out of this world. Wala ka ring madadala. Ibig sabihin mga kapatid, ang tirahan natin, doon talaga. To the point na hinihanda ni Lord na sabi ni Jesus, okay, I will come to the Father and prepare a place for you. And when that is ready, I will come again. I will bring you so that where I am, you'll be there also. Hallelujah. Hallelujah. Someday Jesus will return. He will bring us home. Our home will be there in heaven. A place where God has prepared for you and for me. A place where God's presence will be there. A place where the glory of God will be there. A place where there is a lot of no more. There will be no more sickness there. There will be no more death there. There will be no
more problem there. No more stress there. Hallelujah. There will be no more cemetery there. There will be no more yung mga problema natin dito, wala na yun doon. There will be no more even tears there. Because God Himself will wipe away all the tears of our eyes. That will be a place that will be with the Lord forever and ever and ever and ever. For eternity. Amen. Hallelujah. Why stay here when we have our home? Dito tayo ngayon sa lupa kasi may mission lang si Lord sa atin. Huwag kang makalimot, hindi ka taga rito. Taga roon ka. Amen. Amen. Habang nandito, may mission ka lang. Gawin natin yung mission natin. Win soul and disciple the sent. Amen. Find the lost, train the found. Mission natin yan. Pagkatapos na magawa natin yung mission, let's go home. Because our place is there. And God has prepared this place for you and for me. So ngayon, habang nandito ka at minsan napapagod ka, naranasan mo yan, na yung mapagod ka. Okay? So it's time for you to return home. You may need a church home today, and we open wide our arms to you. Are you tired of wandering? Are you weary and tired of being weary and tired? Napagod ka na bang magiging pagod? Kung hindi pa, sige. Kung napagod ka na, umuwi ka na. Umuwi ka na. At alam mo, ito ang sabi ni Jesus. Basahin natin. Okay? Umayo tayo lahat. Let's read this. Jesus said, "Come unto me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Napagod ka, pati ka umuwi at manambalik sa Kanya at bigyan Kanya ng kapahingaan. Listen, you could have money and you can use that money, but to tell you, it could never satisfy you. Lagi ko itong nasasabi, you can buy a good food, but you could never buy a good taste. You could buy a good bed, but you could never buy a good sleep. A good taste, a good sleep comes from the Lord. It is a gift of God. Pwede siguro mabili mo minsan ang gusto mo. Hanggang kailan at hanggang saan dadalhin ka ng kasiyahan niya. After 24 hours, after many hours, wala na siya. At hindi mo hayaan ang kapayapaan ni Lord ang siyang tagapin. Naghanap ka na ng pagmamahal sa iba, na-prostrate ka na. Ba't hindi mo hanapin ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo? Naghanap ka ng pansin ng iba, nagastusan mo para lang minsan ma-maintain mo pagkaibigan mo. Ba't hindi si Lord gawing kaibigan mo? Siya bagang matalik nating kaibigan. Napagod ka na ba minsan sa katutulong sa pamilya mo? Walang katapusan. Ba't hindi mo gawin si Lord na siya sumuporta sa kanila? Sanay ka na ba na ginagawa mo lang lahat sa lakas mo? Kawawa ka sis, kawawa ka Brad. Sabi ni Jesus, ibigay mo sa akin. May burden, yes, but my burden is light. Amen? Bigyan natin sa Kanya. Let's come home. Let's come home. Alam mo, may isang kwento akong nabasa. Isang isda na nilagay nila sa platter. At everyday sinasabihan nila, hindi ka pwedeng matapon sa tubig, malulunod ka sa tubig, mamamatay ka sa tubig. So yun ang kanyang kinalakihan. Isang araw, pinadala siya ng hari at pinadala sa kanya. Yung nagbuhat na dulas sa tabi ng swimming pool, nahulog siya sa swimming pool. Pagkahulog niya sa swimming pool, sabi niya, patay, malunod na, patay, mamatay na ako nito. Pero mamaya, nag-aantay siya, hindi siya makahina. Kahina siya. Tapos gumalaw siya. Kakagalaw ako. Pag mas kinky ako dito. Tapos na-realize niya later on, hindi niya alam that's his habitat. Kami sa atin lumayo sa Diyos, akala natin mahirap. Di natin alam, that's our habitat.
The church is our habitat. God is our dwelling place. There is no place like that. And we need to go back to God as our home. Siguro para sa iyo, lumayo ka noon. O kung hindi man ikaw lumayo, pero ang puso mo, linayo mo sa Kanya, manalangin tayo ngayon. Gusto kong lumapit tayo dito at sabihin mo, Lord, gusto ko talaga mula ngayon, lumapit ako sa iyo. Please come. Taas mo ang iyong kamay. Para sa lahat ito. Dito. Forward. Hallelujah. Oh, yes, God. Yes, sabi ko, nanunumalik ako, Lord, sa iyo. Yes. Yes, maghari ka. Nanunumalik ko kami sa iyo. Nagpapakumbaba po kami sa iyo sa mga oras na ito. Inaamin po namin na kami lumayo sa iyo. Inaamin po namin, Lord, na nawala kami sa iyo. Inaamin po namin na kung minsan nagwawala kami sa aming damdamin sa iyo. Ngunit ngayon, Panginoon, nanambalik po kami sa iyo. Taos puso, buong puso. Nagpapakumbaba po kami. Nagsisisi sa aming mga pagkakamali, sa aming kasalanan. Suwi, Lord, kung pinagpalit ka namin sa ibang mga bagay, patawarin mo po kami. Ngunit ngayon, tanggapin mo po kami. We want to go back home to you, Father God. We want to go back home to you, Father God. Receive us, Father God. Receive us, Father God. Oh, receive us, Father God. Oh,
Panginoon, sa inyo. For a long time, I've been waiting for you. For a long time, I'm just waiting for you. Now that you are returning to me, I am receiving you today. I am forgiving you today. I am cleansing your heart today. I am washing all your sins away. And today you are mine. I am your God. Starting today, you will start a new life. I will give you a new beginning, says the Lord. You will start a new life with me, says the Lord. And I will give you the victory. I will give you the blessings. What you have lost and forgotten, I will restore it back to you, says the Lord. For I, the Lord your God, I never change. I am the God of compassion who loves you no matter what, says the Lord Almighty. Amen, Lord. Just follow after me. Pray. Lord, follow after me, Lord God. Sa oras na ito, nanunumbalik ako sa iyo. Nagpapakumbaba ako sa iyo. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Sa aking paglayo sa iyo. At ngayon, Lord God, binubuksan ko aking puso. Uuwi ako sa iyo. Nagkasala ako sa langit. Nagkasala ako sa ibang mga kapatid. Sa aking pamilya. At ngayon, Lord, tanggapin mo ako. Binubuksan ko aking puso. At tinatanggap din kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, hindi lang kaligtasan ang hanap ko, kundi ikaw ay maging Panginoon ko na susundin ko sa pagbabago ng aking buhay. Mula ngayon, ako'y iyong-iyo na. Hindi na ako lalayo kailanman. At lahat ng aking mga pasanin, binibigay kay sa iyo, Lord Jesus. Nais kong tanggapin ang kapahingahan mo, ang kapatawaran mo, ang pag-ibig mo, ang restoration mo sa akin. Ibalik mo ang authority sa akin, ang robe of righteousness. Lord, ang embrace mo sa akin, ang celebration ng mga anghel mo sa langit, ang kagalakan, Lord, ang shoes of the gospel of peace, para ipangaral ang mabuting balita sa aking mga kapamilya, sa aking kasambahay, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kakilala, sa aking mga katrabaho, kahit kaaway pa, tulungan mo ako, Lord. Mula ngayon, sa iyo na ako. At hindi na ako alis, magpakailanman. In Jesus' name. Amen. Can we pray one another? Okay? Gusto kong mamanagpan mo yung katabi mo. Okay? Let's pray one another. Okay? Manalangin na tayo. Manong kayo ng prayer partner. 2-3 lang sila. Magharap na kayo. 2 o 3. 2 or 3. Okay? Sige. Let's pray one another. Ano man nililid ng Holy Spirit. Isa pagkatapos ng isa na naman. Sige. Kasunod ang panalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. 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 Salamat po. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. Thank you, Holy Spirit. 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 Thank you, Holy Spirit.
like you to know today. It's not your past that determines your future anymore. It's what God does on the cross of Calvary that determines your future. Hindi kung ano at sino ka dati, kundi kung ano at sino ka kay Kristo ngayon. You have a great destiny, brothers and sisters. Don't waste that destiny anymore. Live according to the will of God. Amen. And because of this, gusto ko talagang hamunin kayo na umattend kayo ng encounter. That is March 13, 14, and 15. That encounter will help you that you will undergo a lot of series of reflection, a lot, hindi lang reflection kundi repentance, reconstruction, rebuilding yourself, and even rebuilding your future destiny. Father, I'll pray for you. Lord, bless this brethren here. Bless everyone, Lord. Bless the leadership of this outreach, Lord. Bless Pastor Eli and Lord the family, and even Mr. Arlen, Lord, in Jesus' name. Bless every musician, every council, and every leader, every cell group, and even, Lord, every people whom we have invited. I pray, God, for that blessings, Lord, and continue, Lord, to make a difference through us, for us, and for your glory and honor. Salamat po, Lord. I just bless every family today, every business, and every opportunity, every work, and even I bless every ministry, dear God, today, every individual life, physically, financially, spiritually, mentally, in all areas. There will be wholeness in life. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Everyone said, Amen.